Alam mo, sa totoo lang Direk parang ano, nag-flashback sa akin. Kung buhay pa si Tita Miriam. Si Tita Miriam Defensor Santiago. Oo. Kung buhay pa si Miriam Defensor Santiago, hindi magkakaganyan Senado eh. Malamang minura na sila lahat niya. Oo. Alam mo, yun yung mga ganong quality dapat ng senador eh. Si Marcoleta versus sabi nila parang Miriam daw. Miriam. Kalukuhan. Sipain ko pa yung mukha niya. Kikiam. Sino? Inalinto na miss na Miriam daw. parang Miriam. Miriam daw. Mo yung kumukha niya. Kikiam eh. Kikiam yung mukha. Hindi nga marunong magbunga nga ang ano eh. Si Marcoleta nang baba na nakikipagbarahan lang. Oo. Ano lang eh. Pero kung nabubuhay pa sana si Senator Miriam Defensor Santiago, the president we never have na talagang naging ano yan, lumaban yan, malamang sa malamang, yung Senado, hindi uubra. Yung ugali ni Alan, putya sa ka dyan. Alam mo, ito pa yung isa. Itong banat ni Marcoleta na nakakabwisit. Oh. Binanatan niya na Si Risa. palibasa. Oo, si yun. Maring Risa namin. Pero may banata mo si Maring Risa eh. Ilang dekada na ng senador yan dyan. Ikaw, neophytes pa lang, bagong-bago ka. Sabi ko nga, ilang taon na putang ina, yung pangako mong 2,000, wala pa. Tapos nagbibida-bida ka dyan. Ito yon. Alam mo, banat niya, yan ang problema eh. Kapag wala kang alam sa sa legal eh. Legal Parang yung gusto niya sabihin, hindi ka naman abogado. Yon, yung parang ganon. Eh putang ina, kung gusto nyo palang ganon, di inuna nyo na amyendahan niyang konstitusyon, hindi yung amyendahan nyo yung rules sa Senado. Amyendahan nyo yung konstitusyon na bawal nang tumakbo kung hindi ka naman abogado, putang ina mo! Simple! Napasimple! Gusto nyo baguhin yung rules ng Senado. Yung constitution ayaw nyong baguhin. Di ba dapat yun ang unahin ninyo para hindi na makatakbo yung mga putang inang katulad ni Robin? Kasi nga, kaya kasi nagkakaganyan, Boss Mike, ayaw nilang baguhin yung konstitusyon kasi sila rin ang mawawalan pagdating ng panahon nung isinusulong ni Uncle Martin mo at ni Presidente yung charter change. People's Initiative, yung mga putang inang yan, ang unang-unang gumagago sa Pilipino. Yung mga tao na yan, yung mga nasa Senado, ang humaharang. Dahil daw sabi nung isa, ginagahasa ang Pilipinas para tayo ninakawan ng ganito. May hawak na Biblia. Yung isa naman, puta, tatahi-tahimik. Ayaw nilang pakialaman. Kala ko si Mr. Bean Ayaw nilang pakialaman yung Constitution. Ano bang masama? Kung papalitan natin yung Constitution, samantala ang hiling lang naman ni Presidente Bongbong Marcos, boss, mabigyan lang tayo na luwagan lang natin yung ating economic provision para guminhawa ang mga Pilipino. Siyempre, mga putang inan to, di ba? Ayaw nila noon kasi bakit? Pinoprotektahan nila yung mga malalaking negosyo nila. Dahil pag nagkataon, nabuksan yung economic provision sa bansa natin, tapos sa mga negosyo ng mga walang yang ito. Alam nyo, ganito lang yan eh. Maraming may ayaw niyan. Laging pinag-uusapan dahil kung sino daw yung nakaupo, putang ina, yun daw ang makikinabang. Kaya ayaw nilang pagalaw ang konstitusyon. Pwede ba gumawa na kayo ng batas o kondisyon? Ngayong paparating na 2028, isama nyo na yun. Gumawa ng kondisyon na kahit sinong manalong presidente, kailangan ng baguhin yung konstitusyon na nagpapabigat sa mga, yan, tulad ng mga pinag-aawayan yung mga hayop kayo. Di ba? O ngayon, kung may kondisyon na ganun, di mababago na, hindi na yung, kasi makikinabang si ganyan, kaya gusto niyang gawin yan. Kasi nga boss, sinira nila, pag sinabing charter change o chacha, sinira nila ang imahe nito at ang pangalan nito sa taong bayan. Kapag narinig ng taong bayan ng chacha ngayon, nung panahon ni Gloria, ay, term extension, ay, magnanakaw ng power, ay, dire-diretso lang naman yan, di maganda. Kaya nga, para mawala na yung mga agam-agam na ganyan, ngayon pa lang gumawa na kayo ng kondisyon o ano pa mang katawagan ninyo. Marcoleta, kaysa gusto mong baguhin yung rules ng Senado, eto yung tutukan mo para hindi ka na nagrereklamo na hindi abogado yung nananalo. Isama nyo na, pati ang Constitution, kung problema na baguhin, gumawa ka ng kondisyon, eto kondisyon. Sa susunod na eleksyon, kailangan baguhin na ito. Alam mo, alin, di ba? Alam mo, Boss Mike, napakadali yan. Susundan ko lang yung sinabi nila. Alam nyo, napakadali lang po. Hindi naman pwedeng pagdulutan ng pagdududa. Bakit po? Yung mga mag-aamyenda po, pwede naman po dumaan sa botohan eh. Iboto natin kung sino-sino yung mga napupusuan nating mag-aamyenda. O di, kung sino yung nanalo, yun ang mag-aamyenda.
pagpapadala ang bawat institusyon, business sector, different sector ng ating bansa, kung sino ang nakikita nila na pwedeng tumulong sa pag-amyenda ng konstitusyon. Napaka-basic po, pagbobotohan kung sino ang magiging kinatawan ng pagbabago ng konstitusyon. Kaso, ginagawa niyong tanga. Pinalagay niyo sa issue, kaya ang baba na ng Senado, ay may putang inang maaimi ka. Wala ka. Kung totoo yung video mo na babaguhin ng konstitusyon, bakit winidraw mo? Baba putang ina ka. Kaya, Aray ko, kaya may death threat tayo eh. ano gagawin nyo? Dito kayo magsumbong. Sumbong-sumbong. Ay, bonggang-bongbong. Dito ka na magsumbong, diretso pa ang aksyon. Ay, teka. May bago makalimutan. Senator Marcoleta, napasabi pala ni Sunny. Subukan mo daw siyang hamunin. Nakaw? Nasabunutan ka niya. Sabunutan ka daw niya talaga sa Senado. Oo. Yan ang banta niya. Oo nga. Kaya maganda-handa ka na. Alam mo, napaka-childish nung katwiran ni Marcoleta na yun. Naalala ko na naman. Putang ina, gamit-gamit natin yun nung nursery tayo Okay at lang sana elementary. magpaka-childish kung yung itsura mo mukhang bata. Yun nga eh. Putang ina, mukhang mas matanda pa ako sa kanya pero mukhang lolo ko siya. Di ba? Totoo ha? Mukhang mas matanda ako kay Marcoleta pero mukhang mas lolo ko siya. Oh. Pero alam nyo, ang gulo-gulo ng Senado sa totoo lang eh. Lalo nang dumating si Marcoleta tsaka si naging speaker si naging Senate President si Cayetano. Halos lahat na lang ng sesyon ang gulo-gulo. Hindi nyo ba napansin? Oh. Mula nang naupo bilang Senate President at mula nang putang ina, itong mga kaalyado niya nagbida-bida. Para bang na-underpower ngayon si Cayetano eh. Hindi nyo ba napapansin? Paano? May utang na loob. Putang ina mo, Cayetano. Utang na loob mo yan sa mga kasama mo ngayon. O hindi ka makaporma, no? Tama. Putang ina mo, bakla ka kasi. The Senate is under attack. The Senate is under attack. Tingnan mo, biro mo sa CCTV, tinapos yung tiwala, integridad netong putang ina ni Cayetano. Under attack, nakaganong kayo. Pero yung banyo may ilaw. Yung live nyo, walang ilaw. Tangina men, anong klase yan? Doon pa lang eh. Hindi ba kayo nahihiya sa banat mo? Kamusta Pia? Tanga ka ba? Lagi mo gusto ka, kamustahin ka eh. O, kamusta ngayon? Hindi ba kayo nahihiya? Kamusta? Maalis na kayo dyan. Ikaw pa Blue Ribbon. Anong aasahan namin sa Blue Ribbon? Nonsense na rin yan dahil nagsasalita na yung Sandigan Bayan. No, nga. Wala na yan. Wala na yung Blue Ribbon. Papasok yung 18 Marines. Papasok niya naman si Gutesa, biglang mabubuhay sa Ataol. What the heck? Alam mo pinaka the best? Alam mo, nasusulat yung pagiging ni Cayetano eh. Pagiging Bible verse. Kasi meron din akong libro eh. Libro ng karunungan, kumbaga yan. Nasusulat yan sa Eucalyptus 13:4. Baba mo ng 2x2. Basahin ko. Basahin mo. Basahin sa nakasulat sa Eucalyptus. Ito. Seem like everybody gets a prize. Tama na, di ba? Tama. Lahat may presyo eh. May presyo. Basa ko ah. I Basahin wonder how they sleep at night. Siyempre, tama, may no? konsensya yan eh. Oo, Di ba? konsensya, hindi Konsensya yan. makatulog. May hirapan yan na kumbaga, masamahin. Tama. Basahin natin. Tuloy natin. Tuloy natin. Tuloy. Basa. When the sales comes first and the truth comes second. Oy! Nakita mo, di ba? Una muna bayad eh. Di ba? Di ba? Saka na yung gawa. Di ba? Sa pangalawa. Ano sabi sa Kapitulo 3? Ibababa natin ng Pompiang 9. Basa. Why is everybody so serious? Di ba? Alien po, alien. Ito pa, acting so damn mysterious. Di ba? The Senate is under attack! Ito pa. Got shades on your eyes and your heels so high. Sino tinutukoy dito? Si Pia. Si Pia yan. Tuloy natin. That you can even have a good time. Kita nyo? Hindi sila makapag-good time kasi pag nagsama-sama yan, makikita ng madlang people, syempre, ay,
Patay, meron na naman pinaplanong drama tong mga to. Kaya ngayon, ito ang pinali. Ibaba natin ang 13-13 ng Alfombra. Ang sabi, nasusulat, everybody look to their left. Nagmamatsyag eh, no? Nagmamatsyag. Nagmamatsyag. Suspicioso. Saan ba? Bukod sa left. Bukod sa left. Bukod sa left. Everybody look to the left. Nagmamasid. Nagmamasid. Si Derek natatawa sa pinagkagawa niya. Nakatawa yung ganito, no? Tara. Tuloy mo. Dali mo! Can you feel that? Yes. Ito na yung pinaka-last part. We're praying with love tonight. Alien! Kayo. Ewan ko ba? Oy, ilang minutes pa ba tayo? Parang ang tagal-tagal na lang kwentuhan natin. Hayop na yan. Yan ang aklat ng karunungan. Maraming salamat. Usahan mo nga kami yan, direct. Magba-Bible study din tayo dito. Alam mo, tama yun eh. Alam mo kasi, tama si Direk Freddy, kita mo, nasusulat yan eh. Kaya, pero pagdating kay Cayetano, alam naman natin to, may iba't iba tayong religion. Pero the fact na ginagamit mo yung politika at simbahan, pinagmimix mo na parang sinasabi mong ikaw ang ambassador of Jesus Christ. Hindi ka ba nahihiya na bawat talata ng Biblia ginagamit mo? Pare, may pag ganun pa yun. Teka, nakita ko sa'yo. Lulod. Pakita mo. You know? Hindi. Sabay. Lulod ka lang, wag ka dalawa. Hawaya kabay chiwa. Di ba? Alam niyo po, tayo po, sa paggamit natin sa Diyos, napaka-sensitive po niyan. Pero siya, may pabanggit-banggit, tapos kita mo, under attack, di ba? Basahin natin. Unang-una sa Ten Commandments. Nako, yan na. Thou shall not kill. Tama? Sabi sa Biblia. So, ikaw, naniniwala ka sa Bible, yung nagtatago, nagpapatay ng tao. Tapos, sabihin mo, banal kayo? Oo nga. Tsaka ko, dagdag ko sa'yo, sinabi niya pro-life daw ang war on drugs. Di katotohanan yung... Pro-life, sinabi niya yun. Pro-life ang war on drugs. Ilang bata namatay? Di ba? Bilangin natin. Sinahamon ko taong bayan ngayon, magsuri kayo. Puntahan nyo yung paalam.org. Makita nyo kung ilang bata ang namatay, ilang tao ang inosente ang namatay, even Kian de los Santos, even a 5-year-old boy, 4-year-old, 6 years old, and the pinakamatanda, alam nyo kung ano? 84 years old namatay sa war on drugs ni Duterte. Wow. Tapos sabihin mo ngayon kay Tano, Pro-life? pro-life ang war on drugs. Paano naging Teka lang, pro-life? pre, ako na lang babawi. Bawian mo! Putang ina mo! Sino? Sino minumura mo? Sasabihin mong pro-life kayo? Gago! Wala kayong wala kayong puso. Sabihin mong pro-life kayo? Niloloko yung taong bayan eh. Tama. Bakit? alam mo- Ilaki yung pinto! Baka Hindi, maawa. Hindi, pare, ganito. Huwag nilang gamitin yan. Maraming Pilipino namatay eh. Maraming pamilya ang dumuha dyan. Maraming mga kababayan natin ang nawala ng kinabukasan ng dahil sa putang inang war on drugs ni Digong. And now they're saying, sasabihin nila in public pro-life kayo. Gago! Kita mo, sabi ko sa'yo kay Tano, marami kang kakainin Pokemon. Ako mahilig din ako sa mga Pokemon. Pero ikaw iba yung pagkahilig mo, hayop ka. Isa kasi ang president, hayop ka. Kung magkataon na humarap sa Senado sa pintuan, tatayo ulit ako sa harapan sa ibabaw ng sasakyan ko. Nga pala, ginawa mo yun, no? Hindi, mumurahin ko ulit sila. Para iparating sa kanila to na mga hayop kayo kung pro-life kayo, bakit may mga namatay na tao at yung nagpapatay na nag-utos sa ating mga kapulisan na nadamay nang dahil sa ginawa nila. Naginawa nila, sa totoo lang. Alam mo, sa ginawa nila,
Ang kulang pa, nakakagigil. Uminom ka, tubig! Hindi, pare. Mamatay ka po sa ina mo. Hindi, pare. Alam mo, pare, nakakaawa eh. Oo. Nakita ko yung mga pamilya na damay, umiiyak Oo, until now. totoo yan. And now they're saying pro-life sila. Katakantaduhan yun. Alam nyo, isa po kami sa mga pinuntahan namin nila Kuyan, ang mga biktima ng EJK killings. Kahit ano, paano mo nasabing pro-life ang war on drugs? Dahil kesyo, ano daw, ang gusto ng Diyos ay maayos, ano tawag dito, hindi magdulot ng pagpatay ang mga biktima ay ang mga ginagawa ng drugs, kaya pro-life. Bobo ka putang ina ka eh. Bakit? Diba? Kauna-unahang batas sa Old Testament yun. Yes. So sinusunod mo Biblia. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill. Oo, bakit? Sabi Huwag ng kang Diyos. papatay. Oo. Pero ba't si Digong, inutos niya sa tao, inutos Oo. niya kay Bato na pumatay ang mga pulis. Kasi nga, may basbas ng presidente! Ito pinakamasakit. Hindi. Teka lang. Ito pinakamasakit. Ito pinakamasakit. Para sa mga kapatid nating pulis to, ibabawi ko kayo. Alam ko ang ginawa sa inyo kapag hindi nyo ginawa ang utos ni Duterte, ang binaba ni Bato, kayo ang uubusin at kayo ang papatayin. Wala kayong choices kundi sumunod sa sa commander ninyo. Naiintindihan namin kayo. Kaya sa laban na to, mga pulis, kung magkataon, magsama-sama tayo, pabagsakin natin yung mga taong tumatarantado sa inyo. Time! Para sa mga lumambat! Cerbera! Ay, pala, joke pala. Ibinibigay ko na yung floor ko kay Koy kasi gusto kong bumawi po siya. Your Honor. De, pero mabalik tayo sa Poke mo. Ay, Poke ni Alan. Nung nakita ko nagbabaraha siya, iba yung naisip ko, iba yung na-imagine ko. Parang na feel ko, na sense ko na nakita ko na siya isang beses sa Quiapo. Oo. Sabi ko pa pamilyar. Yung manghuhula ng... Manghula Pokemon yung dala-dala. Ganito yun eh. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Madam Kurotsa para sa ating horoscope. Ang dating eh. Ganun pa siyang Pokemon. Parang tanga. Talaga. Kita mo ha, kita niyo po ha, ganyan po yung Senate President natin, kakaiba po, kakaiba ang utak, kakaiba. At ngayon, pagdusahan mo, Alan Cayetano, dahil malapit ka ng maging lame duck Senate President. Dahil pag nabawasan ka ng numero, Manipis, ng mga mayorya mo, hindi ikaw man ang Senate President, pero sa mga committee, mananaig ang minorya dahil mas lamang sila sa numero pag nakulong na yung mga hayop mong kasamang mayorya. Hindi na kailanganin pa manligaw na. Wala na. Sa mga decision sa komite, kasi nga po, pinagmamayabang ni Cayetano, yung diuduldul mo na pagbotohan, mangyayari yan sa mga botohan, hindi na kayo mananalo kasi wala kang numero. Malapit na yung mangyari sa yung karmang ginagawa mo ngayon. Alam mo, sa tuwing makikita ko yung mga tao, sa tuwing, ang hirap ipaliwanag to sa totoo lang eh. Direk, wala ba tayong Hindi, dramang sounds dyan? Hindi, no, please, don't make a joke. Ayoko niyan. Ang hirap ipakita sa tao to eh. Natatapang natin dito eh. Pero pag nakita natin yung mga tao, pag andudong kayo, makikita nyo sila lumiiyak. Sinasabi nila na, ganito tinorture yung pamilya nila. Tapos makikita mo, yung anak nila, a 3-year-old boy, ang sakit, ang bigat sa damdamin na pulang ako, pinapatay yung tao. Diba? Tapos sasabihin nila pro-life sila. Sasabihin nila makatao sila. Tangin na pinahihirapan nga nila tayo eh. Diba? Imagine niyo nagmamakaawa yung magulang, nagmamakaawa yung patayin, pinasok yung bahay, pinutukan sa dibdib, nilagyan ng baril sa kamay yung anak, sabihin ng laban. Ian De Los Santos, walang kinalaman yung kaibigan natin. Taga-barangay namin yung kilala ko yung tao, hindi adik, hindi pusher. Pero anong ginawa nila? Diba? Pinangkota nila. Ang taas ng pangarap ng tao magpulis kasi nakakalaro ko ng basketball. Ang taas ng pangarap nun and now, sasabihin nilang pro-life sila. At tuwing makikita ko yung mga ganun tao, hindi ko mapilitan umiyak kasi ramdam ko yung hirap nila. Pero alam mo paano kung nangyari sa akin yun? Diba? Paano kung sa ibang tao mangyari yun? Sa susunod, pag manalo si Sara, patayan na naman sa Pilipinas. Walang katapusan.
Hindi na tayo matatapos sa pakikipaglaban. Ang nakakalungkot Ah. pa dyan. Ang tumalo kay Pia Cayetano, si Biyahe ni Koy. Pero ang tubig ni Koy, Hoy, totoo yun ah. Hindi, kasi... Hoy, teka muna, hindi pa ako Tapos tapos. Mike, ito Oh. bago ikaw, alam ko Oh. maganda explanation mo. Oh. Pangalawang beses na po ito. Nung in-interview namin kay Risa, topic namin to, hindi talaga kaya ni Koy ang hindi maiyak kasi nga po may kaibigan si Koy na nadali ng EJK. Boss Mike. Eto naman sa akin. Ito yung totoo. Makikita mo talagang may luha. Oo, totoo. May makikita mo may Kahit hikbit. ano ba? Eh, kahit ano, wala ba kasi, wala Diba? Every time, Ganun eh, no? Pabitin eh. Alam mo- Kay ko, tuloy-tuloy, lumuluha ako eh. Oo. alam mo kaya sinamahan ko si Sunny. Kasi alam ko may laban si Sunny tama para sa bayan. Alam ko mapananagot niya, mapapanagot niya. Kasi hindi ko kaya magmaang-maangan lang sa nakikita ko. Ang daming pinatay. Ang daming pinatay na Pilipino, nakakaawa. Nadudurog ako. Bakit ko ginagawa? Bakit tayo lumalaban dito? Hindi lang man para sa namatay, para rin sa bayan natin. Yun na Ano nga. mga kababayan ko, pagkakatiwala ba natin yung 6 na taon natin sa tarantado at di marunong magpatakbo ng bansa? Ano pa? Ikaw na yung paliwanag mo kay Koy. Kasi nadadala ako kay Koy eh. Nakakablanko talaga yung yung- binigla na naman tayo ni Hindi, Koy. buhat Kasi ano ganyan kasi, talaga eh. Marami siya nakakausap na pagka... Hindi, tsaka pag pinag-uusapan yan, nakaka-relate talaga si Koy. Eh, nire-respeto naman natin yan, di ba? Hindi kami nasabihan ni Koy na may ganun palang eksena bigla. nagulat. Ikaw may kasalanan eh. Ba't ako na naman? Binanggit mo kasi yun na pro-life si Pro-life. Alan Peter Cayetano eh. Sorry, Koy. Oo. Eh baka... Alam Sorry. mo maganda yung ginawa mo, Nyolo. Kasi para malaman ng Pilipino. Kaya Para nga. malaman ng taong bayan. Ako, kaisa ako ng mga taong biktima ng extrajudicial killing. Hindi ko kayo tinitignan kung ano ang estado nyo sa buhay, pero mali ang pagpatay sa tao. Wala namang tama dun sa papatay mo yung tao. Kaya nga ako. Tayo, Nyulo. Ewan ko kung kasama si Derek, ano? Aba, syempre naman. Oo, na may death threat kay Sara Duterte, Oo. di ba? Wala lang bago dyan eh. Kaya nga sabi ko nga, nung pasukin natin tong pakikipaglaban na to, dapat handa ka na talagang mamatay kasi mamamatay tao yung nilalabanan mo. Oo. Tama. Alam mo, bakit masakit kasi sa akin? Mm. May 2 taong namatay nung panahon nung kay Kian eh. Alam mo, isa doon, tropa ko. Mm. Ginawang alpa ng mga pulis. The second is Kian De Los Santos, nakakalaro ko sa basketball, kababata. Alam mo, pinakamasakit sa akin, pinatay nila yung alpa na nagturo kay Kian ng mali. Until now, sinunog nila, binaril nila sa dibdib ng 7 beses. Ganong katindi, may anak yun. Grabe, no? 'Di ba? Tapos ngayon, Kian De Los Santos. Anong sakit nito? Kasi bakit? Ba't ko masasabi? Because of war on drugs na pinagmamalaki ng putang inang Duterte na yan. Mm. Yan ang sinapit ng isang kabataan na wala namang alam kundi mag-aral at sumunod sa batas at magpulis. Kaya nga kung may matinong tao talaga, hindi mo iisipin na tama yan eh. Mali talaga yan eh. Kaya Mali. kung sino man nagsasabi ng tama ang pagpatay, DDS talaga malamang. 'Di ba? 'Di ba? Hindi, kasi... Kaya Boss Mike, paputol ko lang Kaya pag si Sara ang nanalo, gantihan lang ang mangyayari. Oo. Patayan lang ang mangyayari dito. Oo. Walang mangyayari sa bansa natin na matino kundi laging gulo. Wala namang gagawin yan. Alis lang yan ang bansa. Papalamig ng pepe doon sa dahig. Gagawin hagdanan lang yun. Panikpanaog. Bakit dapat i-EJKD si Baste? Adik yan eh. Bakit buhay? Digong! Ba't buhay pa yung anak mo? Pati si Chong Kitty. Ang lakas magmariwana. Wey! Ang susunod na palabas ay rated PG. This portion is brought to you by 360 Salon. Totoo Everyone's naman eh. invited. Hindi, yung sa ugot ni Koy po, bakit buhay ang mga anak ni Digong? Nakita nyo naman si Baste, tignan mo yung tsura ni Baste. Kulang na lang ipaka-amber yung ngala-ngala. Sabi nga! Mr. President, Oo. ano pa pagka yung anak nyo may mga adik? Oh. Patayin mo! Patayin ko Paano sa po anak kung nyo. yung mga Sabi nga, anak diba? nyo, mga nahuling mag-aadik, patayin mo! Tangina. Oh. Pero ngayon buhay, tignan mo naman si Baste, tignan nyo po yung tsura. Tatakbo bang presidente yun? Oh, ganun pa, ayan pa yung presidente nila.
Tignan niyo po yung ito itsura. na nga lang eh. Oo. Ito na nga lang eh, Panyolo eh. Oh. 'Di ba? Ginawa niya pang economic advisor in drug lord na si Michael Yang So, tama. na nahulihan ng tonelada na shabu Oo. sa magnetic lifter sa Valenzuela. Tama. Na pag-aari ni Michael Yang yung warehouse. At ang masakit nito, yung mga humuli, yung pa nabaliktad. Asan na si Michael yan ngayon? Wala na. Ano? Tago na. Oh, totoo yun. Oh, kitang-kita niyo po. Pagdating sa drug lord, mahal na mahal ni Digong. Tapos ngayon, yan ang gusto ng mga DDS na ipalaganap yung EJK as if na napaganda ang bansa natin. Kung napaganda, Overrap ang di ba? nangyari. Kung maganda po ang administrasyon ng Digong, hanggang ngayon po tinatamasa natin yung resulta ng administrasyon. Pero ano ba resulta? Wala. Bukod doon, tinumbasan pa ng Pangulo ang paghuli sa mga droga. Ngayon, puro Davao ang droga. Isang malaking hamon ko to sa lahat ng mga sektor at mga relihiyon na sumusuporta sa mga Duterte. Ngayon yung patunayan na pro-life kayo. Baka naman pro-money lang. 'Di ba? Dalawa kasi yan eh. Kaya Yung nga, pro-life, diba? yung pro-life salita lang 'yon. Pero isa lang talaga diyan, pro-money. Galit na si Loti sa'yo, dating prinsesa, impakta na ito. Laging pabida, walang laman ulo. Ang ugali sobrang walang modo. Patayin mo si Liza, no joke. Patayin mo si Martin, no joke. Patayin mo si BBM, no joke. Tambalustay, Inday, no joke. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Si Miss Minching, siniraan mo. Salbahe siya, yan ang chismis mo. Grabe mag-fake news, kakaiba ka. Kaya taong bayan, sinusuka ka. Patayin mo si Liza, no joke. Patayin mo si Martin, no joke. Patayin mo si BBM, no joke. Tambalustay, Inday, no joke. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Si Miss Minchin, siniraan mo. Salbahe siya, yan ang chismis mo. Grabe mag-fake news, kakaiba ka. Kaya taong bayan, sinusuka ka. Patayin mo si Liza, no joke. Patayin mo si Martin, no joke. Patayin mo si BBM, no joke. Tambalustay, Inday, no joke. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, na